Sino ba si Kuya Alvin? Sa totoo lang, hindi ko rin siya kilala. Pero ang alam ko lang, sa testimony niya, siya yung tao na makasalanan na nagrepent, binago ni Lord at patuloy na binabago ni Lord. Yes, hindi siya perfect at kahit kailan hindi siya magiging perfect sa mundong ito. Pero malmana yung ginawang pambabash sa kanya, yung ano sa kanya ng binibiro siya, ginagawa siyang joke, no, malma siyang i-condemn ng mga tao na akala mo yung mga taong iyon is napaka-perfect o walang blemish or napakababait o hindi ko alam kung ano itatawag sa kanila, no. Sinasabi nilang judgmental si Kuya o si Sir Alvin, pero ano yung ginagawa nila? Hindi nila nakikita yung kanilang ginagawa. And hindi ko rin sila para i-condemn or i-bash. Ito lang yon. Ako po is ganun din dati. At yung ibang genuine na Christian talaga. Hindi po kami ah, tawag dito, sabihin ng nagpapaka self-righteous o nagpapaka-bait para lang ma-appease si Lord or si God. Kami lang naman yung tao na liwanagan na ito yung aming kondisyon. Hindi kami perfect nga. Makasalanan kami. At dahil sa kasalanan namin, may kabayaran itong kamatayan, no? Hindi lang kamatayan physically, kundi eternally. Eternal separation kay Lord. Forever po yun. At dahil doon, nagkaroon kami ng tanong na, aba, kung mangyayari ito ngayon, hell ako. So, anong dapat kong gawin? So, yun. Kami yung mga tao lang na tumawag kay Lord, humingi ng mercy at grace niya, ng sorry sa Kanya, genuinely na nagsorry talaga na, Lord, ayaw na namin magkasala. Gusto na namin ay sa'yo kasi ikaw yung sinasabi mong ikaw, na ikaw yung daan, ang katotohanan at ang buhay. So pinaniwalaan namin yun, sinanampalatayaan na namin yun. Yung ginawa niya sa cross, namatay siya para sa kasalanan natin, para tubusin tayo sa kasalanan natin. Kasi hindi natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan. Siya lang yung nagbayad. So sumampalataya kami doon. Lalo tigit, yung kinlaim niya o yung sinabi ng mga eyewitnesses, ng mga apostol, na namatay siya at nabuhay siya ulit. So ibig sabihin nun, walang kapangyarihan sa kanya yung death, yung sin na problema natin sa mundong ito, simula pa lang kay Adam at Eve, na hanggang ngayon wala pang ibang tao siguro o ibang science o ano man ang makapagbigay ng solution kundi si Jesus lang. Siya lang naman eh. So bakit natin kinokondem yung tao na nagsishare lang ng gospel, yes, nakadilat ang mata, sumisigaw, na parang baliw. Anong ano ba dapat? Paano ba dapat mag-share ng gospel? Ito, may naalala ko isang tao sa Bible na isa sa hinahangaan ko. Napakaikli lang nung papel niya dun sa story o sa history. At yun po ay si John the Baptist. Sabihan ba naman ang mga religious leaders na generation of vipers? O ano yun? Kaya ang daming galit din sa kanya pero wala siyang pake. Hindi siya wala siyang pake. Yun yung calling niya. Ang maghanda ng daan ni Lord Jesus. Hindi niya iniisip masyado yung sarili niya o hindi niya totally talaga iniisip yung sarili niya eh. Ang iniisip niya lang is yung calling niya, yung pag-ready sa dadaanan ni Lord Jesus, yung pag-i-introduce ni John the Baptist kay Lord Jesus, no? And yun yung nakikita kong papel ni Sir Alvin, ang mag-preach ng gospel, yun lang. Ang maging tatay, ang maging asawa. Yes nga, hindi siya para maging perfect dito pa lang sa mundo. Wala namang magiging perfect dito eh. Si Lord yung magpapaganap niyan. Alam ni Lord yung puso niya, yung isip niya. Hindi natin alam. No? So sana may matutunan tayo dito. Ako personally, natutunan ko dito is yun. Yes, bilang Christian, haharap o dadanas ako ng persecution or ng hatred ng iba na hindi makakaunawa sa akin, and unawa ko din yun, no? So, ang pinakamaigi lang talaga is stand sa iyong faith. Alam mo yung totoo, si Lord yung totoo, yung katotohanan, hindi dahil sinabi ng pastor o sa akin mismo, hindi ko opinion yun, nasa Bible yun, at naniniwala ko na itong Bible is yun yung talagang word ni Lord. Hindi ko siya para mapatunayan. Pero yun nga, once na loobin ni Lord na makilala mo siya, ipapaunawa niya sa iyo lahat. Kung gusto mo lang ding tanggapin yung katotohanan at si Jesus yung katotohanan. Pag nagkaroon ka ng Holy Spirit, mauunawa mo itong mga sinasabi ko. So yun. At saka kay Kuya Alvin naman, yun nga,
walang perfect at walang magiging perfect. Dito hindi natin kaya maging perfect. Wala ring religion na makakapagpa-perfect sa atin. Yung sariling gawa natin, naku po, sa totoo lang, kung alam din ng lahat, sabi ng Bible, yung mabubuting gawa natin is filthy rags lang sa harapan ni Lord. Wala tayong magagawa kundi ang mag-repent, mag-trust, manampalataya, at sumunod kay Lord Jesus. Paniwalaan yung mga sinasabi niya kasi yung salita niya is yun yung liwanag sa darkness, sa madilim na mundong ito. At kapag yun ay ating pinakinggan, ating mineditate every day at isinapamuhay natin, pinaniwalaan natin lagi, hindi tayo maililigaw ng devil, hindi tayo mapapaglaruan ng devil, hindi hindi na effective sa atin yung kasinungalingan niya. So yun po, sana po is na-bless tayo dito sa nangyayaring ito, dun sa nangyari kay Kuya Alvin at sa kanyang family, and sana po ay matuto tayong wag basta-basta mag-judge. Isipin muna nating maigi yung side nung story o nung context o nung mismong pinagdadaanan ng tao. Hindi naman natin siya kilala eh. So yun lang po. Samahan tayo at ingatan ni Lord sa buong maghapon. God bless po.